Magandang araw sa lahat. Batid natin na ang wika ang pangunahing instrumento upang maipahayag ng tao ang kanyang sarili. Wika rin ang kasangkapan sa komunikasyon at isa sa nagpapatibay ng relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, ang wika ay isang kumbensyong panlipunan na nagbubuklod at nagpapakilos sa ating lahat. Naglahat si Michael Halliday noong 1973 sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of Language ng 7 pangkalahatang gamit o tungkulin ng wika sa lipunan. Ito ay ang mga sumusunod: instrumental, regulatoryo, interactional, personal, heuristiko, representatibo, at imahinatibo. Ang ating pagtutuunan ngayon ay ang regulatoryong tungkulin ng wika. Maaari kaya tayong mabuhay sa isang lipunan kung walang batas, tuntunin o patnubay na sinusunod? Ano kaya ang mangyayari kung walang magsasaayos ng ating mga kilos at gawain? Ayon kay Halliday, ang regulatory o regulatoryo ay tumatukoy sa gamit ng wika na kumokontrol o gumagabay sa kilos o asal ng isang tao. Ito ang gamit ng wika na may layuning magkontrol, magutos at magtakda ng alituntunin sa lipunan. Sa pamamagitan ng wika ay naipapahayag ang mga batas, panuntunan at regulasyon na siyang nagiging gabay sa ating pagkilos. Narito ang mga bigkas na ginaganap o performative utterances na nagpapakita ng pagiging regulatory ng gamit ng wika. Pagtatakda ng mga alituntunin, pagbibigay ng mga panuto, pagsang-ayon o pagtutol, at pag-alalay sa kilos o gawa ng isang tao. Halimbawa, ang pagbibigay paalala o babala gamit ang mga signage sa kalsada. Ang mga paalalang nakapaskil sa paaralan gaya ng bawal magkalat, bawal magingay, huwag magpakalat-kalat at marami pang iba. At ang panghuli ay ang mga panuto na nasa pagsusulit. Lahat ng ito ay halimbawa ng regulatory na gamit ng wika. May dalawang pangunahing anyo ang regulatoryong gamit ng wika. Ito ang pasulat na gamit ng wika at pasalitang gamit ng wika. Ang pasulat na regulatoryong gamit ng wika ay tumutukoy sa lahat ng nakasulat na alituntunin o regulasyon na sinusunod ng tao upang mapanatili ang kaayusan. Dahil nakasulat ito, mas permanente at hindi agad nababago. Narito ang ilang halimbawa. Tandaan natin na may tuturing lamang itong anyo na pasulat ng regulatoryong gamit ng wika kung ito ay naglalaman ng tiyak, nalituntunin o regulasyon na dapat sundin, may layuning magtakda o magutos para mapanatili ang kaayusan, kalinisan, kaligtasan o disiplina at nakasulat o nakapaskil upang magbigay gabay ng lahat at hindi agad nababago. Ang pasalitang regulatoryong gamit ng wika ay tumutukoy sa mga binibigkas na kautusan o direktiba. Hindi ito nakasulat, pero epektibo dahil karaniwang nagmumula ito sa isang otoridad o nakakatanda. Tandaan na maituturing lamang natin itong anyong pasalita na regulatoryong gamit ng wika kung ito ay naglalaman ng mga utos o gabay na binibigkas o ginagamitan ng mga salita. Ngayon na alam na natin ang dalawang anyo ng regulatoryong gamit ng wika, ay dumako tayo sa paggamit ng mga ito upang maipalawak pa ang ating kaalaman patungkol dito sa pamamagitan ng isang dula-dulaan. Panoorin natin ito. Magandang umaga. Mari po ba akong magtanong kung nasaan dito yung kantin? Dahil ako po ay isang bagong estudyante lamang dito at mari ko bang malaman kung nasaan yung tamang kantin dito? Dumiretso ka lang at makikita kang court. Sa likod nito may makikita kang pink na kantin. At yun ang daan patungong kantin. Okay, maraming salamat po. Uy, baka may makakita sa'yo. Ba't mo nilagay sa nabubulok? Di ba bottle shell? Dapat masabi nabubulok? Ay, sorry, maraming salamat sa pagpapalala. Uy, baka may makakita sa'yo. Ba't mo nilagay sa nabubulok? Di ba bottle shell? Dapat masabi nabubulok? Ay, sorry, maraming salamat sa pagpapalala. Nakapag-review na ba kayo para sa maikling pagsusulit ng mga crush? Nakapag-review na ako kayo, madali lang sa akin yan. Naku, marahil ay babagsak ako. Di ako nakapag-review. Ay siya,
Hindi mo naman ako Magandang araw sa lahat. Magbukaro tayo ng magiging pagsusulita tulad ng sinabi ko kahapon. Maganda ng isang kapang kupel at lagyan nito ng ilang isa hanggang 5. Para sa panuto, magandang tipo ang salusway tama at naman kung mali. Mga te, ilan na nakuha niyo sa pagsusulit? Wala nga ako nakuha tama eh. Oh, akala ko ba nag-aral ka? Di ko kasi simunod ang panuto. Yan na nga ba eh, kinakailangan natin sumunod sa mga panuto para hindi tayo magkamali. Sa dula-dulaan na ito, makikita ang dalawang anyo ng regulatoryong gamit ng wika na kung saan ito ay nagpapakita ng utos, gabay o paalala upang magpatupad ng kaayusan at disiplina. Narito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pasulat at pasalita. Pagkakatulad, parehong layunin ng pasulat at pasalitang anyo ang magbigay ng direksyon o utos. Pagkakaiba, ang pasulat ay nakikita at nababasa habang ang pasalita ay naririnig at naipapahayag direkta. Ano nga ba ang mas epektibo? Masasabing epektibo pareho, ngunit mas mabilis ang pasalitang anyo sapagkat agad itong naririnig at nasusunod. Samantala, ang pasulat naman ay mas matibay na batayan dahil nakatala at may permanenteng record. Ano nga ba ang pagkakaiba ng regulatoryo sa ibang gamit ng wika? Ang regulatoryong gamit ng wika ay naiiba sa iba pang gamit ng wika. Ito ay natatangi dahil ang pangunahing tungkulin nito ay kontrolin at ayusin ang kilos ng tao. Mahalaga ang regulatoryong gamit ng wika dahil ito ang nagbibigay ng kaayusan sa lipunan. Sa tulong nito, nasusunod ang batas, napapanatili ang disiplina at nagkakaroon ng maayos na ugnayan ang bawat isa. Sa kabuuan, ang regulatoryong gamit ng wika ay hindi lamang basta utos o batas. Ito ay gabay tungo sa kaayusan, kaligtasan at pagkakaisa. Kaya naman bilang mamamayan, tungkulin nating sumunod at magbigay halaga sa mga regulasyong ipinapahayag sa pamamagitan ng wika.